So yun. Okay, balik na tayo dun sa ano, no, dun sa gambit ni VP Inday. Ayan, okay? So like I said last night, nag-file nga ito si Inday ng petition for ano no, writ of preliminary injunction para sa mga sinasagawang mga kaetyosan ng Committee on Justice House of Representative, specifically pertaining dun sa mga hearing, dun sa mga compulsory processes, emirate. And also, isa sa mga nire-request din ni Inday na i-declare ng Supreme Court na null and void ay yung impeachment complaint number 3 and 4. Okay, so hinihingi ni Inday na i-declare na unconstitutional ang Section 7 and 8 ng impeachment rule ng House of Representatives at i-declare na void ab initio, unconstitutional yung mga impeachment complaint na pinagdesisyonan ng Committee on Justice as well dahil hindi raw ito sumunod sa batas. Last night I said, the Supreme Court, it is of the best interest of the Supreme Court kung magdedesisyon sila doon sa petition ni Inday. Okay? Bakit? Kasi nga, yung petition na yon would actually allow the Supreme Court to revisit and check the power that the House of Representatives is exercising in an impeachment proceedings. Okay? Ngayon, yung kina-question ni Inday na part ng impeachment rules authorize the House of Representatives to conduct a hearing and exercise compulsory processes. And itong space na to, ito yung space na very, very political. At ang boss doon sa space na yon is going to be the House of Representatives. What does that mean? Ibig sabihin, kung gusto ng House of Representatives, pwede nilang pagtripan kahit sino na impeachable officers. Sino-sino ba ang impeachable officers? Head of Constitutional Commission, Ombudsman, President, Vice President, Supreme Court Justices. 'Di ba? So, if you remember also, 'di ba yung mga nagtatanong noon na bakit ang bagal mag-decide ng Supreme Court, lalo-lalo sa mga habeas corpus cases, enemirate, ganyan-ganyan. And I explained this long time ago na I think the Supreme Court is also trying to play its card very, very well because of the threat of impeachment. Ang impeachment process is like an axe on the head of each and every justices. Kasi mas madaling magpa-impeach ng mga Supreme Court justices kumpara sa elected official. So ngayon, kapag kunwari, nagdesisyon ng Korte Suprema and it is something na hindi nagustuhan ng House of Representatives, they are really under the pain of being impeached. At pag in-impeach ang Supreme Court justices, mas madali kesa sa elected official. Why? Unang-una, hindi sila paglalaban ng tao kasi hindi mo sila kilala. Pangalawa, bababuyin sila ng bonggang-bongga, Exhibit A kay Justice Corona. 'Di ba? Bababuyin sila and these justices spent their entire lives studying. Pagkatapos biglang bababuyin ka lang sa isang impeachment proceeding, that's a nightmare for any Supreme Court justice. Correct. 'Di ba? So, kaya I'm pretty sure, yung mga Supreme Court justices na yan, isa yan sa nagpapabother sa kanila. Yung mga impeachment, yung mga impeachment threats na yan. Biruin mo, you are very active in the legal profession for most part of your life, studying law, writing decisions. Pagkatapos sa isang igla, pag hindi na natripan ng mga taga-HOR yung mga decision mo, impeach ka. Diba? At hindi lang basta-basta impeach. Correct. Bababuyin ka. Correct. Bababuyin ka because of Section 7 and Section 8 in the impeachment rules of the House of Representatives. Very, very quick lang yung gusto kong i-topic. And actually na-discuss ko naman to kagabi. Pero kasi may development today. Di ba nag-file ng petition si Inday Sara kahapon, nung Monday, 7, Tuesday. Noong Tuesday, nag-file siya ng petition for the Supreme Court to issue a temporary restraining order, a writ of preliminary injunction doon sa impeachment process na isinasagawa ng impeachment proceedings na sinasagawa ng Committee on
Justice, House of Representative. And napag-usapan nga natin kagabi na ito ay nakabase doon sa rules na gustong i-follow ng Committee on Justice, Section 7 and 8 ng House of Representative Rules on Impeachment, na kung saan, ayon sa rules ng House of Representative, ay maaari silang mag-engage sa mga maaari silang mag-issue ng mga compulsory processes at hearing. So yung mga mini trial, ganyan-ganyan. Is he still bedridden or is he dead? Buhay daw. Buhay. Buhay. Ayan. Alam niyo sa totoo lang, habang tumatagal tapos yung parang masyado nilang sinasalsal yung mga teka bago tayo pumunta kay Inday Sara, you have to be very, very careful talaga. Kasi OA yung ano, eh, 'no, OA na yung Na nakakahalata na tayo na oo, yung obvious na masyado. tapos gumagawa rin sila ng bagay na sobrang tanga. For us to parang, "Eh, bakit ganyan?" Yung mga gano'n-gano'n. Kagaya nung merong green screen sila ni Kanina, tangang Claire oo. Castro, 'di ba? Halata, Halatang-halata. Ayun, magpapatay-patayan. oo. Yun nagpapatay-patayan na lang talaga. Hi, Orlando Nicolas, maraming salamat sa iyong gift of membership. Ayun. Hello, Boss Paulo, thank you sa photo op with you sa Rojas Avenue, sabi ni Rurul. You're welcome. Ayan. Salamat. Ayun. Go back to being sangre. Papunta na po si Pau doon. Isa na po siyang Bansanas ngayon at malapit na po siyang maging Bulaklak. Ikaw bukas. Malapit na po siyang maging ganap na Bulaklak. Ayan. Ginalgal ko talaga si Joey na lumipad dito. Oo. May gusto akong Para isusubo kasi sa kanya, pero siya na mismo magchichika sa inyo soon. mm. May Tingnan natin kung oo. tatanong. Ginalgal ko talaga siya lumipad sa Davao kasi may gusto ko ipa-try sa Oo. kanya. So, tsaka niya na ichichika. Mm. Mm. Tsaka supportahan niyo. Oo. Wait, eto 'no, I would just like to, um, address yung kung buhay ba, patay ba, or whatever, ganyan-ganyan. I think they are enjoying the attention. Kasi everybody's asking, everybody's demanding an answer. Pero at the same time, sinasalsal nila, sinasadya nila na mag-post ng mga lumang photos, sinasadya nila na mag-repost 'no, ng parang luma na yung photo na yun, nung Lunes pa yan, eh, tapos anong petsa na, April 9 na, repost pa rin kayo ng repost ng mga yung kumbaga parang, they deliberately want it to look questionable, gano'n. Gusto nilang magtanong ng magtanong yung mga tao, tapos gusto nilang mag-speculate ng mag-speculate yung mga tao. So, I think tama si Kong Kulong 'no, yung nagpapatay-patayan ka lang, nagpapatay-patayan lang sila in order to divert the conversation. If dead, they can't hide it for long. If alive, they did it intentionally to gain attention. Sabi ni Moment of Inertia. Correct. And ngayon, di ba parang may proof of life daw na putang ina parang green screen naman. Ganon. Di ba? Oo eh, di ba? Di ba, Pao? Mm. Sobrang OA nung green screen tapos nag-uusap sila ni Claire na ano, yung parang, kinukuha lang talaga nila yung inis ng tao. Nire-rage bait tayo ng pailalim. Ganon. Hello, Miss Joey and Tio watching from Athens, Greece. Si Pao po yung kasama ko. Si Paulo. They're crazy. We're already stressed out by the crisis. They're still working on puzzles. Sabi ni Sinalyn. Ayan. Sino yung ano? Sino yung kausap nila? Ay, teka lang ha. Okay, okay. Ayan. Sorry, naka-auto translate pala. Ayun. Ayan. Hello, hello, Miss Jocelyn Mirales. Hello, hello. Feeling ko yung throwback post nila ng mga picture of BBM is parang in memory of, sabi ni RB ako. Grabeng admin 'to, nag-declare ng crisis tapos wala man lang action, lahat optics at budol, kawawa tao. So, isa-isahin lang natin yung mga deliberate nila na mga pinaggagagawa in order to keep the people from speculating and instead of, ah, instead of, killing all the speculation. Eh, madali lang naman yan, eh, magpakita ka, sabihin mo buhay ka, 'di ba? There's nothing to be worried about, ganyan-ganyan, kayang-kaya ko pa, mas malakas pa ako sa kalabaw. Imbis na gano'n yung gawin, deliberately, wini-withhold nila yung reasonable na gawin. So ngayon lalong tumitindi yung speculation. At siyempre kapag yung speculation sobrang, taas, distracted yung mga tao, 'di ba? Distracted yung mga tao. Merong crisis pero nangti-trip pa rin ng admin, adik, eh, 'di ba?
Last night hindi ako maka-sleep thinking if Trump will neutralize Iran and BBM will be confirmed as unalive. Oo, well, at least kahit papaano merong good news kasi, inatras ng US yung kanilang, warning at nag-agree sila dun sa 10-point agenda ng Iran, kapalit ng of course pag-open ng Iran ng Strait of Hormuz at hindi pag-attack sa Amerika. Hindi ko lang alam 'no, kasi parang yung Israel hindi naman sumali dun sa ceasefire, eh. So, I'm not so sure how they're going to handle that or kung meron pang separate na agreement for that. Ay Maria, UAE OFW, sabi ni Middle East, Wolf Auto Garage. Ingat po, si VP kasi balita si BBM nasa St. Luke's, ang daming pulis, hindi talaga pwede i-deny kapag kalusugan ang problem. I don't care if buhay o patay siya, balitaan niyo na lang kami kung nasa kahon na. Correct, correct. And that has always been my stand on that ano. Pero kasi siyempre, bilang natural na tsismosa ang mga Pilipino, curious talaga, ganyan. Curious talaga sa mga kwento or whatsoever, ganyan-ganyan. So, alam mo yun, hindi matigil yung speculation. But the administration is not doing anything to stop the speculation. So if they're not stopping the speculation, meaning they are enjoying it. Okay? So, hindi nila kinaklaro kung patay, buhay, kung may sakit or wala. That's number one. Number two, gusto nilang ipahuli yung mga nagpapakalat ng fake news. Ganon. Parang, ba't niyo papahulin? Unang-una, linawin niyo muna para hindi nagsa-speculate yung mga tao. 'Di ba? Pangatlo, nananadya sila. So, yung mga pictures noong mga lumang pictures ni BBM, fino-float nila deliberately, nilalabas nila deliberately. Yung mga pictures ni BBM na supposedly mga activities niya nung Monday, nakailang rounds sa news ngayon. So kumbaga parang siyempre 'pag nakita mo na parang, okey naman kayo sa pagsi-syndicate nitong mga photos na 'to, nung Lunes pa 'to. Tapos hanggang ngayon paulit-ulit yung reporting ninyo, 'di ba? So kumbaga parang fini-feed nila yung speculation ng tao, okay? And then the last one is the interview na naka-green screen, 'di ba? Na obvious na parang, hindi naman totoo yan, gano'n. So, I think I think talagang they are just really out to confuse people and be a distraction. Nagpapatay-patayan lang para mawala ang atensyon sa flood control, scandal, yung mga ganyan. Miss Joey, bakit po nag-aaway yung DDS, especially 'tong third floor, ang Pasimuno mukhang galit kay Bongo? Well, I think marami rin naman talagang ano 'no, ah, maraming may samaang loob kay Bongo. Pero I don't think, kailangang sumabog ng awayan at the moment. I think may proper time to sort things out. I would, rather allow time to do its thing. Kung ano man yung issue nila kay Bongo or whatsoever, ganyan. Kasi ano naman yan, ever since meron naman talagang mga ganyang usap-usapan, eh. Pero kasi hindi healthy dun sa ano, hindi healthy doon sa side natin kapagka palalakihin natin siya ng bonggang-bongga. May mga issues na I think ano 'no, Senator Bongo should explain. Ganyan naman tayo sa lahat ng mga kakampi natin kahit naman kay Senator Bato, kahit kay Senator Robin, kahit kay Senator Amy, kay Senator Marcoleta, ganyan, ganyan. Basta may mga issue na ganyan, 'di ba? Nire-require naman talaga natin silang mag-explain. So, I think sa part ni Bongo, require niyo lang rin mag-explain and, I will give that opportunity for Bongo to explain himself. Pero hindi siguro sa ngayon para mag-wage ng war, Hmm. ayan. How about yung kwentong barangay mo last night, isn't it pertaining to BG? Sabi niya, yung kwentong barangay ko, I will just leave it as it is. I will just leave it as it is. Ayun. Tingin ko yun lang yung dapat niyong malaman sa ngayon, kung ano man yun. Wala wala akong ano, walang yun lang yun, yun na yun. Ayun, Picture pala yun. wala kayong mag-isip, Pinaganda mo gano'n, lang. oo. Ayan. Pinoy yung 1991 affidavit ni Madriaga, kaya kong i-refute yan na nag-aral ko 'no, si Ate Inday sa SSC Law School ng taon na yan, polluted witness yan, sabi ni Ruruel, ayun. Okay, so anyway yun na nga 'no, so I think yang patay-patay na yan and, source told me that buhay siya. Apart, Buhay siya, buhay. Ayan, sobrang buhay. Hindi. oo, ayan. Ano naman po ang take mo kay Vic Rodriguez? Nakakatulong si Vic Rodriguez sa movement, 'di ba? Mm. Nakakatulong naman siya, at least sa ngayon, we have the same cause. So ang sa'kin kasi,
mas nangingibabaw parate yung part na iisa yung pinaglalaban natin. Hangga't merong ambag, hangga't merong ginagawa para i-carry out yung cause, dun tayo. Yun yung bigyan natin ng pinakamalaking premium. Ayan. If useful, edi go. Correct, ganun lang kasimple. Kung useful at may ambag sa movement, let's go. Correct. 'Di ba? Ayan. So yun, okey balik na tayo dun sa ano 'no, dun sa gambit ni VP Inday, ayan, okey. So like I said last night, nag-file nga ito si Inday ng, petition for ano 'no, writ of preliminary injunction para sa mga sinasagawang mga kaetyosan ng Committee on Justice sa House of Representative, specifically pertaining dun sa mga hearing-hearing, dun sa mga compulsory processes, emerald-emerald, and also isa sa mga nire-request din ni Inday na i-declare ng Supreme Court na null and void ay yung impeachment complaint number 3 and 4. Okay, so hinihingi ni Inday na i-declare na unconstitutional ang Section 7 and 8 ng impeachment rule ng House of Representative at i-declare na void ab initio, unconstitutional yung mga impeachment complaint na pinagdesisyonan ng Committee on Justice as well dahil hindi raw ito sumunod sa batas. Ayan. Hi po, watching from Lebanon, land of missile. Ay, grabe yung Lebanon We are these DDS, no disguise, no pretend, and no traitors, die-hard supporters to the Duterte family, sabi ni Mr._Sailors20. So, anyway, di yun na nga. Last night, I said, the Supreme Court, it is of the best interest of the Supreme Court kung magdedesisyon sila doon sa petition ni Inday. Okay? Bakit? Kasi nga, yung petition na yon would actually allow the Supreme Court to revisit and check the power that the House of Representatives is exercising in an impeachment proceedings. Okay? Ngayon, yung kina-question ni Inday na part ng impeachment rules authorize the House of Representatives to conduct a hearing and exercise compulsory processes. And itong space na to, ito yung space na very, very political. At ang boss doon sa space na yon is going to be the House of Representative. What does that mean? Ibig sabihin, kung gusto ng House of Representative, pwede nilang pagtripan kahit sino na impeachable officers. Sino-sino ba ang impeachable officers? Head of Constitutional Commission, Ombudsman, President, Vice President, Supreme Court Justices. 'Di ba? So, if you remember also, di ba yung mga nagtatanong noon na bakit ang bagal mag-decide ng Supreme Court, lalo-lalo sa mga habeas corpus cases, enemerot, ganyan-ganyan. And I explained this long time ago, na I think the Supreme Court is also trying to play its card very, very well because of the threat of impeachment. Ang impeachment process is like an axe on the head of each and every justices. Kasi mas madaling magpa-impeach ng mga Supreme Court justices kumpara sa elected official. So ngayon, kapag kunwari nagdesisyon ng Korte Suprema and it is something na hindi nagustuhan ng House of Representative, they are really under the pain of being impeached. At pag in-impeach ang Supreme Court justices, mas madali kesa sa elected official. Why? Unang-una, hindi sila paglalaban ng tao kasi hindi mo sila kilala. Pangalawa, bababuyin sila ng bonggang-bongga, Exhibit A kay Justice Corona. 'Di ba? Bababuyin sila and these justices spent their entire lives studying. Pagkatapos biglang bababuy-babuyin ka lang sa isang impeachment proceeding, that's a nightmare for any Supreme Court justice. Correct. 'Di ba? So, kaya I'm pretty sure, yung mga Supreme Court justices na yan, isa yan sa nagpapabother sa kanila. Yung mga impeachment, na yan, yung mga impeachment threats na yan. Biruin mo, you are very active in the legal profession for most part of your life, studying law, writing decisions. Pagkatapos sa isang igla, pag hindi na natripan ng mga taga-HOR yung mga decision mo, impeach ka. 'Di ba? At hindi lang basta-basta impeach. Correct. Bababuyin ka. Correct. Bababuyin ka because of Section 7 and Section 8 in the impeachment rules of the House of Representative. Ganyan. And so, kagabi nga sabi ko,
Hindi ko alam kung magde-decide ang Supreme Court dito agad-agad, kung aaksiyunan nila ito agad-agad. But it is in the best interest of the Supreme Court to act on it right away. Why? Kasi pagkakataon na yan ng Supreme Court para i-check ang exercise or kung authorized ba ang House of Representatives na mag-promulgate ng ganyang klaseng rule sa isang impeachment proceeding. Bababuyin din ng mainstream media. Correct, papahiyain ng bonggang-bongga just like what they did to Justice Corona. Si Justice Corona namatay na lang sa depression yun eh. 'Di ba? Namatay sa depression. Oo. Tinood na. Imagine na lang ni Justice Leone na si Koke mambababoy sa kanila one day. Correct! Tangina, nag-aral ka, justice ka, ilang taon ng practice na ginawa mo para marating yung narating mo. And not everyone is qualified because pag naging Supreme Court Justice ka, ang laking part niyan ay merit. 'Di ba? Pagkatapos putang ina bababuyin ka lang ng katulad ni Terry Ridon. 'Di ba? Bababuyin ka lang ng mga tanga. Mm. 'Di ba? That's really a nightmare for any Supreme Court Justice. So, ayan, okay. And I think Inday Sara she knows that very, very well. So that is why, itong pagkakataon na ito, at itong pagkakataon na ito na ginamit ni Inday Sara through a petition for writ of preliminary injunction is a perfect opportunity for the Supreme Court to protect the institution, to protect the judiciary mula sa pambubuli ng mga crocodile sa House of Representatives, okay? To make sure that their powers and the exercise of their powers are in check. VP Sara, through that petition, put that opportunity to the Supreme Court, serve that opportunity to the Supreme Court in silver platter. And I think yung fact na the following day, in-acknowledge na agad ng Supreme Court at pinag-comment niya na yung mga respondents doon sa mga petisyon ni Inday Sara at yung iba pang kaso tungkol sa impeachment niya, pinasagot agad ng Supreme Court, is a good sign. 'Di ba? It is really a good sign. So, masaya. Ayan. Abusive na at bully pa mga congressman kapag pati SC pinagtripan nila. Well, sa pagkakataong kasing 'to, hindi na naman nila mapagtitripan ng SC eh. Yung SC sa pagkakataong ito ay merong ripe opportunity para i-check kung balance pa ba yung power na ine-exercise ng legislature. Ayun. Sorry. Ano yun? Video. Yung ayun. So, ayun etong ni Inday, yung pagfa-file ng petition, I think the mere fact na nag-respond agad si Supreme Court is a very, very good sign. And it was a risk na worth taking. And na-calculate ni Inday ng bonggang-bongga at ayun nga, it looks like kasi pagkakataon talaga 'to ng Supreme Court para putulin ang sungay ng House of Representatives when it comes to impeachment. Ayun. Joey, may chance pa bang bumaba ang gas? Sobra na ng mga elitist at gobyernong ito, sabi ni to be honest, I don't think so. Text muna namin si Trump. Oo. Ang galing na ni VP sa laro ng politika, grabe, sabi ni Philippines Viral. Ayun, so very good talaga si Inday. Ang galing talaga nung ginawa niya. And dahil nag-react agad yung Supreme Court, natameme yung mga nagsasabi, Sarah's Court, ganyan. Pag kapit agad kayo sa Supreme Court kapag emerald, ganyan. Well, may nakitang merit yung Supreme Court doon sa mga petisyon ni Inday Sara kasi pinasagot niya agad yung mga respondent. So, ano gagawin natin dyan? Kapag kami ang pupunta sa Supreme Court, hindi pwede. Pero pagka kayo pupunta sa Supreme Court, pwede. Okay. 'Di ba? Sige na. Gago pala kayo eh. 'Di ba? Nasa 50 pesos na rin ang gas dito sa Dubai, Miss Joey. Biglang tumaas ang presyo. Sabi ni talaga? So, yun. Ayan. Even magbukas o mag-normalize ang Strait of Hormuz, no guarantee na ibababa agad ang mga elitista. Totoo.
Anong magiging possible impact po niyan sa April 14? Well, kapagka may TRO na before April 14, edi hindi matutuloy yung April 14. 'Pag, walang TRO, tuloy lang yung ano, April 14 na hearing. Ayun. Ba't di ka live sa TikTok? Andito po tayo sa YouTube at gamit ko ang cellphone kaya dito na ako sa YouTube nag-live. Ma'am, anong masasabi mo kay Attorney Falsis at Kong Barsag? Napanood mo ba yung debate nila? Nag-debate raw sila, eh. Hindi. Pero nakita ko yung Pero shinare-share ng mga people. Oo, tapos? Hindi ko pa nasubaybayan. Okey. Kasi parang kini-claim ni Falsis na siya yung nanalo sa debate. Lagi naman. Oo. Lagi naman yung kanyang style niya. Dito bumaba na ang gas namin, tumaas minsan bumaba. St. Luke's West Wing Room 304 daw according to Ilay Bugris. May proof ba na pinrovide? Ayun. Ano kasi ako parang sa'kin 'no, 'wag na nating ubusin yung oras nating mag-speculate, hintayin na lang natin 'pag nasa kahon na yung hunghang na yan. What if lahat ng SC justices mag-decide in favor of VP-ISD? Di naman nila pwede impeach lahat ng justices, 'di ba? Sabi ni Kath Fabregas. Yeah, oo. Hindi lahat, pero siyempre one justice na impeach is one justice too many. Kung kunwari yung chief justice gano'n, 'di ba? Ingat Miss Joey regarding issue kay BBM, minsan bait lang 'yan, oo. True. And I'm starting to 'di ba pinag-uusapan natin pa 'no, yung parang sobrang daming ano, fini-feed nila yung speculation lalo, eh. Fini-feed nila yung mga speculation lalo, ayun. So Malaman natin mamaya. ha? Malaman natin mamaya, araw ng kagitingan. Oo. Araw ng Kagitingan 'di ba merong mga Magdadala siya nung parang wreath, wreath oo, dun sa Luneta, Luneta. correct. Baka Santa Clara magdala. Oo, Tingnan natin, oo. abangan. Panay edit lahat post ng mga mainstream media about kay BBM, magkakaalaman yan bukas since araw ng Kagitingan. Bake yan, huwag kayong mag-share-share ng mga pics na may kinalaman diyan. Tapos 'pag kinagat ng mga DDS vloggers at influencers, auto case, totoo, totoo. Ano talaga yung mahahalata mo na ano, mahahalata mo na nag-e-effort talaga ang Malacanang na mag-speculate yung mga tao na mag-speculate. So, I think tama si Kompulong, patay-patayan ito, 'no? Para kunyari ano. Patay-patayan Mas 'to para hindi pag-usapan yung korapsyon, 'di ba? Ayun, Tas hindi tayo magreklamo sa mga nangyayari sa gas, sa mm, hirap, correct. sa libreng sakay sa dump truck. Sumakay ka na dun. Di Libreng sakay. lalakad na lang ako friend, 'di ba? Dito. Oo, hindi ko alam kung saan galing, parang sumabit dito sa ano ko, ayan. So yun, may chika ka pa ba, Pau? Meron kang gustong ikuwento? Ano, wala. Kumusta ang experience mo sa iyong ano, Well, yung kasi maglalaro ako ng volleyball ngayong Saturday with oo. Mark. So, gusto kong pumayat. Gusto kong ano, pumayat-payat. Kasi uso ngayon ang volleyball, basketball, Paano ka ba badminton. paano ka ba payat friend 'pag kumain ka ng spaghetti? Kaya nga, bandera. Gawando parati. Ayoko na. Tama. Ayan, Ayun, ano muna, wala naman so um, far. Inaabangan ko lang talaga hmm, bukas kung anong mangyayari. oo. Kaya sabi ko sa sis ko, 'wag mapaniwala unless may proof na. Kung ikaw curious kasi tayo siyempre gusto natin tagi-bumbong na Pero 'yan. grabe yung effort nila na magpalabas sila nung bus-bus sa streets, naka-convoy ng mga sasakyan Hmm, kung kunyari bait-bait nila. pero baliw ang administrasyon na 'to, nagbe-bend nga ng law 'tong administrasyon na 'to, 'di ba? 'Di ba? Tapos yung guluhin nila ang mundo ng St. Luke's, Mm, sa labas. mm. Gaano tayo ka ano, sure baka mamaya, 'di ba? Yeah. Pati 'yun ano lang, basta excited ako sa transformation ni Paulo kumpara sa balita ng BBM. Hi po, silent viewer ako from SJDM Bulacan. May plan po ba kayong tumakbo for any government position in the future? Sabi ni Neuro Digits, wala po. Wala. Wala po. Wala pong politiko sa pamilya ko po. At least yung immediate Mm. ayan. Buhay man o patay, hindi pa rin naman tataas ang mga sahod ng mga simpleng manggagawa. Correct. Correct. Walang value kung buhay o patay si ano 'no, ay Siya sorry. Walang value kung mag-speculate tayo kung buhay siya o o patay. patay. May value lang ang storya kung deadsung siya, kung Correct. totoong deadsung siya. So ngayon, kung magse-speculate ka kung buhay o patay, para saan? Correct.
walang benefit, eh, 'di ba? Walang yung ano lang, yung marites mind natin kasi yan naman talaga ang Filipino, oo, oo, yan naman talaga ang ating nature na pilit nating nilalabanan ang pagiging tsismosa. which is so true. Oo, 'di ba? So, but if you're going to be ano, level-headed about it, yung pagse-speculate whether buhay o patay, wala naman talaga siyang ambag, eh. Yung act of speculation na yung parang, "Hala, bakit ganyan? Eh, bakit ganito? Eh, bakit mukhang green screen? Bakit mukhang AI? Bakit may mga buhos?" Yung mga Oo, gano'n, oo. 'di ba? Correct, correct. Yung mga gano'n, parang ano, wala naman talaga siyang silbi, eh, Correct. sa atin. Oo. Wala siyang purpose para sa atin. Um Yung pagiging chismosa. Oo, tapos ayaw rin magsalita ng ano, ng Correct. BBM administration. It looks like they are really trying to force the conversation and feed the speculation. Ayun. Hi, Jane Ancina! Pa-shoutout naman classmate Joey Solid here from SJDM. Yes, kaklase ko 'to si Jane Ancina noong high school. In fairness nandiyan sila. Ayan. Miss Joey, baliw talagang Israel, Lebanon naman ang tinarget nila. Oh, ilang araw na nilang ano, binobomba ang Lebanon. Tinitiktikan. Oo, Bax, yung mga Muslim sa Lebanon, Ah, meron silang parang mga tribu-tribu dun, Bax. oh, Hindi talaga sila mako-conquer, sabi nung mga ano, nung mga Lebanese na dahil, kasi yung mga mountain people nila doon. ah, Alam mo naman ang mga mountain people, memorize ang mga at saka talagang sobrang basta-basta. they cannot be conquered. They cannot be conquered. May parang storya na ano, Nagmamasukan legendary story dun na parang isang lugar sa Lebanon, pumunta daw yung mga Israeli, kinopya daw yung attire nung mga mga locals. Costume, oh, emerald, yung mga kung ano yung suot nila, ganyan-ganyan. Tapos kilala na, "Sino ka?" Sa pagbaba pa lang daw nung mga Israeli soldier na nagpapanggap na part ng tribe nila, tinigi, patay silang lahat be. Oo, pantay, hindi sila ano, hindi sila pagkatapos ruthless kung oo, ruthless kung ruthless. Pagkatapos parang, tapos parang may story rin na yung tipong merong napatay yoong, kalaban nila, yung mga parang indigenous people ba nila dun sa mga lugar dun somewhere in Lebanon. Merong napatay ah, sa isang riot, ganyan. Alam mo kung paano sila gumante? Dukutin din nila anak mo. ay personala, Napatay yung anak ko sa gulo, oo, dukutin ko anak mo, patayin ko din. mata sa mata, Gano'n, an eye for an eye sila be. mata sa mata. Gano'n. Parang yung mga kasi yung mga ano natin dito, yung mga indigenous people natin dito, lalo na sa Cordillera, meron din silang ganyan na an eye for an eye Meron na atake. oo, Nagpupugot ng mga kinembular nung ngayon wala ng gano'n, pero may mga headhunters before, meron din sa Mindanao, dami Oo, 'di ba? oo, 'di ba? Ayun kaya hindi nila ano-anong mga Moro, eh, 'di ba? Hmm, Hindi nila masakop-sakop, correct, gano'n. ruthless So, anyway, so yung gulo na 'yan, yung pagpipilit ng Israel na sakupin ang Lebanon, madugo 'yan. Ayan. Joey, may basehan ang galit sa ikatlong palagpag tungkol kay Johnny. I think, well, oo, siguro puwede rin naman pero kasi parang sa'kin, hintayin ko muna yung paliwanag. Hindi ko siya tinatanggalan ng karapatang magpaliwanag, gano'n. Dito sa Saudi, pinasabog yung eastern side at naghanda na kami baka mawala yung water supply. Kasi on the surface nga parang namamangka sa dalawang ilog, eh. Ayan. Kaya siguro katsismisan ni Miss Joey in person, may emotions yung pagkuwento, sabi ni Moment of Inertia. ay yes. Talaga day, yan ang truths. Kahit na ano day, may pa siyang may mga hand gestures pa yan siya. Tapos akala mo talaga nandun siya sa exactly nangyayari. Tapos ikaw 'di ba nakatitig ka sa kanya na parang may nangyayari talaga, feel na feel. Yung nagagalit siya, galit ka din. Kasi oo, 'pag galit siya, lungkot ka din. Kasi alam mo yun, may emotion. Kaya sabi ko sa kanya, ayokong magka-classmate kami, ayoko siya kaklase. Kung teacher ko siya, mas lalo. Sabi ni Jazz, kung teacher namin siya, parang dahil hindi kami papasok. Ay hindi, kung magkakaklase tayo, si Jess yung bibili ng merienda. Tapos ako yung wala, naganda-gandahan sa Ako likod, yung magsasabi na, "Guys, may project tayo." Ganyan. ganyan. Ako yung gagawa ng project. Siya gagawa ng project, tas kami ako yung taga-daldal. Oo, ikaw yung taga-dala, Taga-daldal, tsismis, ganyan. Tapos si Jess yung taga-bili ng merienda. merienda, friend, juice friend. Kita, gusto niyo kumain? Pero totoo yan si Joey, friend. Tas hindi siya titigil. Hindi siya titigil, ma'ams. Hmm. Tas mamaya magpo-pause siya. Doon na ang cue mo na tara na friend, tutulog na tayo friend. Yan ang cue niyo. Kung gusto niyo siya maging kaibigan, ganyan friend. Padaldal mo siya, dakdak siya na dakdak. Pag tumigil na siya, yun, Pagod na. pasok agad.
Friend, kain tayo friend. Ganyan. Yun pala ang ano 'no, ayan. Ganyan na friend. Yun ang storya ng, may video daw sila tungkol hindi ko alam yan, hindi ko alam kung ano. Pero naniniwala ka na green screen yung nakita mo kanina? Mukhang fake kasi. Tapos parang Obvious na obvious it 'to. it's so stupid of them para deliberately na gawin yun. Mm. So ginawa nila yon because they want to feed the speculations. Yes. They want to feed the speculations. So parang sa'kin parang, anuhin niyo na yan, tama na, parang putang ina kung patay yan hindi niya matatago ng ano, hindi niya matatago ng isang buwan yan kung talagang patay yan. Amoy at Oo, ayan. Hihintayin natin kapag nasa kahon na, but now kailangan mag-ingay ulit tayo sa flood control, oo. Parang feeling ko masyado na nilang pinu-push, eh, and because masyado na nilang pinu-push yung narrative, ibig sabihin fini-feed talaga nila yoong speculation. Never attribute to malice what is adequately explained by stupidity. Ayan. Sila sa NAS nag-inspection kunwari tapos mag-isa lang. Pero in the middle of the people asking question tapos magaganyan-ganyan Correct. sila. Feeding the speculations, 'di ba? Feeding the speculations. Kaya mapakala niya 'no? Tapos this is not the first time that it happened, eh. Oh, it 'Di ba like for example yung kay Paulo Tantoco, Yeah. naaresto ba si Risa ng mga pulis sa Amerika, enemerot. Umuwi na ba siya pagkatapos nanadya sila 'di ba? Correct. Yung nagpapakita sila na parang, "Ay andito si ano, parang wala naman, parang ba't siya gumamit ng mga throwback photos, bakit hindi naman 'to ano," ganyan-ganyan, Correct. 'di ba? Tama daw. Tapos biglang, andiyan si Kasi Risa. ganyan ang kanilang natakot. Oo. So ngayon pagmumukhain nila na gusto kasi nilang patunayan diyan, fake news peddlers ang mga DDS, Hmm. gano'n. Oh, 'di patunayan na patunayan nila, 'di mo rin sila mananalo. Oo, At the end of the day, we will still stick with VP. oo. Okey ako kina Pam at Marlon, ang ayaw ko lang kapag push sila ni Maharlika, wala na ako trust kay Maharlika. Ako yan rin ang bottom line ko. Yan din ang bottom line ko, Lulu Mama, Sa true lang. na kumukubra sa tuta. Oo, well, basta i-take note niyo yan at 'pag lumabas na ang katotohanan ay balikan niyo ang kwentong barangay. You had been warned. Lalo nila tayong iniinis, oo, Oo. ayun. Miss Joey, what's your take about Attorney Guanzon? Ayaw kasi ni Attorney Topacio sa kanya. Well, kasi meron talagang personal beef si Attorney Topacio tsaka si Guanzon gawa nga ng Duterte Youth Party List. Ang sa'kin naman, Attorney Guanzon is one inconsistency away para bitawan ng mga Duterte supporters. Wala akong problema kay, Attorney Guanzon, kay Combing, lalo na 'pag in-endorse siya ni Inday Sara. 'Pag in-endorse siya ni Inday Sara, boto ko siya. 'Pag hindi siya in-endorse, I'm Sorry. so sorry ma'am. Sorry. Ano ko, I like Duterte vote ako. Ako, I like her, but kung saan si VP, doon Doon ako, oo, correct. kung sino i-endorse ni VP, Mm. doon ako. Oo. I mean, like, I have nothing against Miss Bing, no? Oo. But thank you for defending Oo. PRRD. Thank you for defending And she makes a lot of sense. a lot of sense. A lot of sense. Well, thank you. But at this point, sabi ko nga, kasi si VP ang leader ko eh. Oo. I want her to lead me. Oo. So kung At gusto natin nung katuwang niya sa gobyerno na talagang sasamahan yung Yes. goals niya. Correct. There's really no room for, hindi mag-risk tayo dun sa ano, hindi ito magaling 'to, kinaimerot, ganyan. Magaling nga, kukontrahin naman ng kukontrahin yung Correct. polisiya ng administrasyon ni Inday. Correct. 'Di ba? So sabi ko, kung saan ako, kung sino i-endorse niya, doon ako. Oo. Ganyan. Yan na yung ano. And of course, Dutertista vote in order to impose the voice of the people, to impose that we, the Duterte-aligned part of the population, is a force to be reckoned with in this democracy. Correct. Ganon. So if you're gonna ask about the away nilang dalawa, well, I do not really want to be involved or even think about it. Kasi parang, Let them. kaya mo. Kasi Sa kanila naman, may away talaga sila. may away naman talaga sila eh. Meron naman talaga silang Resolve their issue. oo. Resolve nila yung issues nila like an adult, ganon. At the end of the day, kung sinong itataas ni VP ng mga kamay, doon ako. Mm. 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 Ayan. Same tactics na vote straight, Duterte straight. Correct, oo. Ayan. So, yung mga gustong tumakbo under the Duterte banner, di magpagalingan kayo. Correct. 'Di ba? Competition na ito mga beks. Kasi 'pag tinaas ang kamay mo, magbe-benefit ka sa vote straight. Audition na 'to, 'di ba? Audition na 'to. And yan yung sinasabi ko when I first proposed the Dutertista vote. Ang mangyari kasi diyan, Pao, o sige,
you may have candidates na parang, hindi mo masyadong gusto kasi ano, ganyan. But you're going to vote kasi nga Duterte aligned. Mm. Ganun. And ang point doon is that, syempre, kung Duterte aligned yan, hindi yan salot. Pag nagkaroon ng government position yan, hindi yan kukontra-kontra lang, Yeah, ganyan-ganyan, yung mga ganon. So, kumbaga, kahit paano, makakasama natin to sa nation building talaga. Ganon. Ngayon, of course, syempre, hindi naman magiging perfect yung choice natin eh. Oo. Kunwari, Duterte vote tayo, Duterte vote, merong nanalo na because of the Duterte vote, pero hindi naman Ganun ka. ganun yung performance and whatever, ganyan. O di next time, pag At hindi least kilala na natin. kilala na natin siya, ganyan. Markado. Oo. Ngayon, on the part of the politicians, kapag ka nakita nila na parang putang ina, itong Duterte vote na to, Correct. kailangan maligawan ko to. Kasi pagka na-secure ko ang Duterte vote, malaki yung chances ko of winning. Yes. So, how are they going to make ligaw us? Correct. O edi ibig sabihin, kung ano yung politics natin, yun espouse Yes. nila. Yun yung aanuhin nila. 'Di ba? O edi kailangan yung politika ninyo align sa amin. 'Di ba? And that, ladies and gentlemen, how the people can dictate for a better politician. 'Di ba? Correct. 'Di ba? Tangina nyo, kopyahin yung politika namin. Correct. Yung politika namin, pagka ganito kayo, pag ganito ang politics ninyo, chances are, you're gonna get a Dutertista vote. But if you can't, at hindi mo nakuha yung, yung endorsement No. ni Inday, or, di ba? In this case, Inday, no? Kasi she's running for presidency. O, edi babay ka. Correct. Ganun lang. Better next time naman. Next time. Naman. Try mo ulit kunin. Ngayon, syempre, So parang feeling ko no na this year is the real election, no? Yeah. 2026. Oo. Yun na nangyayari na Oo. election. No? Pag nalampasan ni Kasi Vice audition na lahat. Yes, oo. Nakikita ko. So, ngayon, kasi for example, yung noong 2025 election, yung Duterte, timot 10 nga lang yun eh, di ba? Tapos hinabol na lang si Amy at saka si Camille Villar. Okay. Di ba? So, kumbaga, parang wala talagang option. 12 lang talaga yung kandidato. Yes. So, since yung 12 na to, umalign sa mga Duterte that time, o di, kasama, nag-benefit sila dun sa Dutertista vote. Kaya ito si Camille Villar, si Amy Marcos, nanalo ng even if hindi sila part originally ng Duterte. Pero dahil nag-benefit sila sa Dutertista vote, nanalo sila. Yes. Ganon. Ngayon, itong 2028 election, I don't think we only have 12 aspirants. More. Tingin ko mas marami. So ngayon, magkakaroon na ng competition. Kung sino. Oo. Kung sino uupo. So ibig sabihin, pabibuhan na ngayon. At I really want to get into a time na yung mga politician na gustong makuha ang Duterte vote, gagalingan ang performance para makuha ang endorsement. So they are going to serve our politics. Correct. And that is how you change the game, motherfuckers! Oh my gosh. Diba? Ang laki ng ambag nating lahat dito, friend. Makapangyarihan tayo sa 2028. Diba? Mag-audition kayo sa amin lahat. Audition kayo sa amin. Gusto nyo makuha Dutertista vote? Mag-audition kayo sa amin. Correct. Diba? Correct. Pabibuhan to. Correct. Diba? Tapos ngayon pa naman ang mga Pilipino ngayon, ang gagaling na kumilatis, no? After everything that we've been through. No, parang putang. Correct. Oo. So, yan. So, ngayon, I think, yung first 3 election cycles, siguro sabihin na natin na wala tayong masyadong choice, ganyan-ganyan. Kasi nga parang, hindi tayo yung admin eh. So, kumbaga parang, konti lang talaga yung makukuha nating kakampi sa atin kasi wala naman tayo sa power eh. 'Di ba? But, 'di ba? Yes. But, if we would be able to make a statement election after election that the Dutertista vote is very, very strong voice in this democracy, we are the dominant political bloc that can make or break a politician. O, 'di ba? Moving forward, we would be able to dictate the kind of politicians we're going to have because before election, mag-audition na sila sa atin. Correct. 'Di ba? Ayan. Direk Joey na tawag namin. Sabi ni Bakit direct Joey? di ako tiwala kay Gwenson. Ano basa niyo po sa kanya? Ayaw ko na maloko. Sabi ni Cebu, ang gwapa. Ano lang, ang tawag dito sa akin, she is one inconsistency away. Yes. Well, Oo, pero may sense naman siya. Maganda yung mga sinasabi niya and things like that. And she's really very important din dun sa pagpapaunawa sa taong bayan kung ano yung mga mali sa bansa. Oo. Ganon. So, that is something that we can salute her for. Ganon. But insofar as the election is concerned, But then again, kung sino i-raise ni VP. oo, dun ako. Kasi I think sa lahat ng politician, I cannot really trust anybody except dun sa mga tao na lumaban ng solo. Bex!
Yes. 'Di ba? Yes. Lumaban ng solo, inaway ng lahat, pero nakatayo pa rin si Ate Tumigil Mog, pa rin. 'di ba? Ting Nakatayo pa rin siya, ayan. ganyan. Mm. Silent viewer, talino pala ni Attorney Gwenson, alam niya siguro mangyari yan, kaya inagahan na niya ligawan ng mga Duterte supporter. Yeah, I think so. Audition. Yeah. Parang si Regal Oliva, isang sablay niya, ligwak si Akla. Correct! Naligwak nga siya nung gano'n. Hindi siya After naka-recover. hindi siya naka-recover. Matapos niyang sabihin na, the ICC is the Mm. enemies, yung parang kulang na lang sabihin na Correct. gawa sa pinagpalang Correct. matres yung ICC na Correct. hindi magkakamali. And Gano'n na parang napaka-fair, it's a proper venue for PRRD to be judged. yung pagpasok niya, ang bango-bango niya. Oo. Everybody, she was like that new shining toy. Mm. And then after, ding-da-da-ding. Sinasadya nila yan para pagdating ng panahon na masama na talaga, deadman na tayo. Sabi ni Tatay Amik, "Correct po, baka na-off lang din ako dahil tandem sila ni Miss USB." Sabi so, oo. Actually, Actually. hindi nakakabuti yun. Probably Hindi because nakakabuti sa kanya yun. baka hindi rin alam ni ano, yung mga nature ni USB girl. Alam niya, Alam niya? alam niya. Ayun, 'di ba nga sabi ko may mga payo siyang binibigay dito sa Oo nga 'no. Ayan, Good luck. Basta ako kay kung ano, sinong ano ni oo. Sara, dun ako. Si Ma'am BH bet ko for national position, sabi ni Igris, oo. Sino si BH? Bernadette Herrera D. Yeah, actually gusto ko siya. Even nung Nag-research ako. nasa government ako, congresswoman yan, and she really studies her her Maganda stuff. performance ni ma'am. Oo. Nag-aaral siya talaga. Tapos siya talaga, she does her homework. Okay siya. Ano yan, yellow yan Si ma'am? si, BH, si Kong Bernadette Herrera D. Pero hindi siya bulag. Hindi siya bulag. And I think ngayon, 'di ba, she's making it clear na na, ah, yung respeto at paghanga niya kay PRRD is rooted because of his support sa mga advocacies niya. And for me, very important acknowledgement yun, yung ganong klase. So hindi kailangan ni Kong BH na parang, kailangan niyang kalimutan yung entire history niya sa pagkadilaw or whatever bago ko siya tanggapin. The mere fact that she can see and recognize sincerity to public service and recognize the fact that whatever she was fighting for when she was a congresswoman ay nagkaroon lang ng fruition at recognition noong time na, kasi may kwento nga siya, 'di ba, parang lahat ng presidente nakausap niya, about dun sa water, si PRRD lang daw yung nakinig sa kanya. So dun nakuha ni, ni Kong Bernadette Herrera D yung respeto niya, yung respeto doon nakuha ni PRRD ang respeto ni Kong Bernadette Herrera D. 'Di ba, leader talaga 'to, ganyan, leader talaga. And for me, yung ganong klaseng Yes. politician is something na yung nire-recognize niya kung ano yung tama, nire-recognize niya kung ano yung respeto, yung mga ganong yung hindi bulag, that's good enough for me. Ayun. Ayan. True sa akin regardless of color, pero pagdating sa bayan, may puso talaga for the country kahit si Kong Erice, like ko na siya. Ayan, through and through naman yan. Pero hangga't may ambag kayo sa Congressman Erice ng Caloocan. Ay, Caloocan. Ayun. Hangga't merong ambag sa bayan, kahit anong kulay, go lang. Mas gusto ko sa gabinete si Miss Joey tapos next senador na. Sabi, grabe. House speaker gra- natin. Grabe mga expectations niya sa akin. Sinasabi ko din yun sa kanya, guys. Ano mga expectations niyo sa akin? Hindi nga ako makapaglinis ng kwarto ko. Tapos mag-house, teka. Sabi ko kay Joey, mag-house speaker siya, tapos ganito yung buhok niya, may clip dito, dalawa, tapos ganyan. Asan ang Pangulo? Asan ang Pangulo? Hindi ko alam, sino nag-utos kay Pangulo? Tawa ko kay Madam kanina. Yung itsura daw ni nagka-chikahan kami kanina, tawang-tawa ko talaga. Ayun, si Claire Castro daw, yung classmate mo nung yung classmate mo ng elementary, yung unang kita mo palang gusto mo nang sapakin. Kasi di ba nung elementary meron kang kaklase na yung mahaba ang buhok, ganito. Ganda raw si Claire Castro. Ay, may props tayo. Ganda raw si Claire Castro. Baliktad. Dito, ayan. Ganda raw si Claire Castro. Di ba may kaklase ka nung elementary, ganyan. Pagkatapos meron guys! Wala kasi ma'am, guys!
Ulit ni madam ano kanina. Buti yun napansin pa niya. Yung dalawang ingredients. Perfect description dun sa nakakainis mong kaklase, sobrang arte yung nakaganon yung isang box tapos parang, "Tangina ano yan, isang kilo? Ba't nakakilig ka diyan sus Nagsundo ng teacher. yung taga-sundo ng teacher." Nung kita ang dami ko talagang tawa. Tapos nagsundo pa niya. Ang galing. Yung sabi niya, yung pagka nakita mo yung ganong classmate mo, yung gusto mong ganunin yung mukha, yung, "Tabi!" Yung babanggain mo tapos gaganunin mo yung mukha, "Tabi!" Nasaan yung pangulo? Kasi yung pangulo. Ang kulit. Kaya Amik, shout out, mabigat yung hair, tangina talaga. Binidyo pa Miss Joey, hindi ka lang bright palaban and may paninindigan ka pa. Our modern Gabriela Silang. Correct. Grabe naman kayo. Hindi ba Ayan. tagagawa mo na ng flag? Oo. Saan yung pangalan? Dami open position sa OVP. They posted bulletin about their hiring. Mag-apply ba kayo? Sabi ni Queen Z. Mag-take ka na ng bar kay Joey tapos maging DOJ sec ka. Ha, 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 habulin mo silang lahat. Iniisip ko nga eh, parang putang, ano, sige na nga, para wala na akong utang sa lipunan. Sige, ako Mag-exam din na kaya. ako ulit. Ako din kaya. Mag-bar din. Oo. Para bang papasa ako Diyos dun. me, kasi ang tagal na kasi, parang more than 10 years ago na ako Well, the nag-bar. thing is, if you're gonna... Si Atty. Del Gra nga, sabi niya gano'n, "Uy, Naalala ko, Joey." sabi nga niya din. Oo, sabi gano'n eh, Andun "Uy, Joey," sabi niya gano'n, "graduate ka pala," sabi niya gano'n, Oh. "graduate ka pala ng law," ganyan-ganyan. I heard you recently took the bar," sabi niya gano'n. Sabi ko, "Sir, 10 years ago, more than 10 years ago na sir ako nag-take ng bar." Oo. Sabi niya, "Matagal na ba yun?" Pero grabe, pag pinag-uusapan nila parang kahapon mo lang tinake yun. Saan ang pangulo? Pero friend, Oo. if you're gonna review again, mawawala ka ng isang taon. Di halos Oo. di ka madisturbo niyan eh. Oo. Hindi ka namin makikita, hindi ka namin Oo, makulit. yun yung mahirap friend kasi siyempre tangina, magkakain tayo ng bato friend. Sa 2029 na lang. 2029, Or grabe. 2028 na lang. Oo, ayan. Wag ka na mag-take, wala na silang pang-atake sa'yo. Baka 'pag nag-start ka na mag-review for the bar exam, mawalan ka na ng time sa amin. Correct, o di ba? Sigurado. Magba-bike pa naman kami. May bike na kami. Kayong mga naghahanap sa'kin sa Davao, huwag kayong mag-alala, magtatagal ako, meron na akong bike. Iniisip namin ni Pao, sabi kong gano'n, sabi kasi 'di ba bumili ka na ng ano, Rollerblades. rollerblades, ganyan. Tapos sabi ko, "Ako gusto kong bumili ng ano, Bike. gusto kong bumili ulit ng longboard." Kasi may longboard ako Skateboard. ng skateboard. So bumili ulit ng skateboard kasi ano, yun yung wala kasi siya rollerblade, sa'kin skateboard, 'di we roll together, ganyan. Ikot mo ba? Ayun, eh, for some stroke of luck, nakakuha kami ng bike. Pero eto na, yan. So 'pag nakita niyo akong pakalat-kalat sa Davao with my bike, ayan. Ang ganda pa naman ng rollerblades ko, may ilaw. Yung Oo, oo. kapag gabi tayo nag-iikot, ay baka Hindi, may kaya importante yun kasi para ba makita ka ng ano. "Hi Joey, may haplas pa kayo?" Sabi ni Tita Jo. Ay, Tita Jobeth! Nanay ni Sandino. Ay, hello Oo. ma'am. Ma'am, pakisabi kay Sandino, salamat sa pagkanta ng Tay Kami Naman ha. Ang ganda ng rendisyon niya, ma'am. Galing-galing. Oo. Oo. Haplas lang pala, meron ako sa bahay tita. Saan ko ipadala? Oo, kailangan mo ng haplas tita. Ayan, paano mag-apply sa OVP? Di ko makita si CSE, gusto ko hindi dun ka sa OVP mismo, tapos may careers. Pagkatapos nandun lahat ng link Oo. ng position. Tapos ganun mag-apply sa lahat ng government agencies, sa lahat ng government offices. Ayan. "Madam, pa-fan meet naman kayo dito sa Davao." "Shucks, kauuwi ko lang. How late am I?" Late ka na, Oshat, pa-end live na kami. Sino to? Yung Ay, Oshat, yung ano, end live na oo, confirm. ang aking malditang follower. Maldita yan pagka nagkamali ako. Yung kunwari meron akong sentence na sablay, pi-PM ako niyan. "Nakakita lang ba ako? Pero yung anong pagkakasabi mo dito parang mali." Oo. Ayun. "Miss Joey, yung bike mo may basket sa unahan, lalagyan ko."
Oh, 'di ba nilalagyan ng basket, yun yung ano, eh, yun yung nilalagyan ng basket sa harap. Ano ba lalagay ko doon? Flowers. Oo, Joey open bar na lang ate, open mic para masaya. Videoke tayo when, dun bigay ang haplas. Pagbalik ko na lang tita. Tsaka mag-bike Oo, tayo. so magbike kayo papunta sa inyo. Hi Joey, greetings from Utah, admirer here. Take ka ulit ng bar at maging DOJ or sa Supreme Court. Si Mama Lenny nga 2 times nag-take ng bar. Ah, yeah, oo, pero bago ka maging DOJ secretary, kailangan mo munang very, very extensive practice. At para maging Supreme Court Justice ka, grabe rin yung mga exams at saka yung mga practice na kailangan na meron ka before you get there. Pero friend, kung i-offer sa'yo ang speaker, laban. Speaker, Pa-anti-Claire, ganyan. ang daming mas magagaling. Ay, paano kung in-offer sa'yo? I don't, very likely no. What if? Very likely no. Hindi talaga. Hindi ko alam. Hindi ko iniisip. Pag feeling ko imposible. Think ko sa Anti-Claire, sikat dun sa Kipit. Ikaw earrings ka. Tapos lahat ng bullshit sasapakin ko. Ewan ko sa'yo, tanga! Sino ko may patience sa'yo ito si bakla sa media? Ano mga tanong nila? Ma'am, how about the stupid question? Next! Diba? Ayun. Get out. Pa-shoutout sa mga kapitan ng Cavite at mayors na close kay Remulla, tumigil na daw kayo. Confirm si Pau, boses yan ni Pau. Ayun. Oo, si Pau to. Ayan, oh. Si Jazz, actually si Jazz. Nasa Davao si Joey. Ayan. Oo, sa Davao. Pero marami kaming mga i-check sa bucket list namin, ganyan. Oo. Kaya mga napag-usapan namin ano eh, dapat Bex sporty na tayo. Gusto ko Diba? yan. Kasi, di ba, nauuso yung pickleball. Yung pickleball, di ba? Tapos we were talking about what sport would you want to be interested at. Sabi ko, kasi bakla ako, bading ako. Parang feeling ko, gusto ko masubukan magbabading na nagbabasketball. Ano yung Oo. ganyan? Di ba? Volleyball. Pero volleyball, mga bakla magagaling sa volleyball. Oo, given na yun So, eh. given na yun. Given. So, medyo ang ano, nga, basketball na yun, parang Oo. hindi mo expect. Nanood ka ba? Mga Na- ganyan, basketball. Yan ang religion ko dati. Di ba, basketball ako Manila, dalhin mo ako sa mga ganyan-ganyan. Sige, oo. Malayo ba? Malapit lang. Araneta Cubao, doon pa rin ba ang basketball? Tagal ko na kasi, siguro nag-stop ako manood ng basketball, mga 2006. Eh, mag-invite tayo ng mga friends. Oo. Sama-sama tayo manood Ano ba? basketball. Oo, tapos mag-asar lang tayo. Tapos biglang, ang Oo. ending, nagsigaw-sigaw tayo na Duterte naman. Makulong Oo. tayo. Pero masaya. Magkaya, Kasi, malakas ako mag-asar sa basketball, friend. mag-aya. Kasi yung tipong yung kahihiyan niyo ako. Sige, mag-aya tayo. Oo, heckler ako, as in heckler. Yun na lang ang banding natin sa mga followers mo. Manood tayo ng Basketball. basketball. Basketball, tangina. Baka doon ako, sa rally, hindi ako maaaresto. Doon ako maaaresto. Doon ako heckler talaga ako. Talaga? Hindi ko mapigil. Yung galit kong galit. Hindi ko mapigil yung pang-aasar. Gusto ko ma-experience yan. Sabi, tumakbo, ano ka, Lola? Sige nga. Sabi mo sa kanila, bano? Sige nga. Kasi mabuhay ko volleyball ng volleyball. Ang daming gwapo dyan sa basketball. Oo. Di ba nung tignan Oo, mo? syempre. Tapos check natin kung sino yung mga top O ngayon kasi, nung bata-bata ako, Bex, may mga basketball player na matataba. As in talagang jubis. Oo, ganun. Parang ngayon, parang bihirang-bihira ka na makakita ng jubis na. Meron ba? Nung nag-aklan tayo, di ba yung naulan tayo sa Kalibo, di ba nanood tayo ng basketball? Di ba may... Hindi naman pro yun. Hindi naman. Di naman pro yun. Ano pa ba nag-uusapan dito? Oo, PBA, mga ganyan. Ganyan, meron? Noon? Oo. Sino? Noliloxin. meron. Maraming mga basketball. Yung mga paparetire na ng mga basketball player. Yung mga tipong mga 6 months na lang magre-retire. Kinain Yung mga tipong 1 year na lang yung sa kontrata nila, yung mga ganyan. Nagtatabaan na yung mga yan. Tama. Ang bucket list ko ngayon manood ng sports, Mm-mm. manood ng concert sa Araneta. Yung mga ganyan, na hindi ko pa na-experience. Oh. Siyempre, wala naman kami Araneta. Hindi. Manood tayo ng Aurora Festival. Ano ba yan? Sa Pampanga. Ayun yung balon-balon. Yung mga balon-balon. Nasasakay ka tapos na, ayoko pa naman kung aksidente tayo dyan, friend. Hindi naman. Hindi, manood lang tayo ng balon na umaakyat. Hindi tayo sasakay dun sa... Balon-balon. Oo. Sige, friend. Kahit manood lang tayo. Kailan to? Tapos picture-picture lang tayo ng mga parachute. Ganyan. Kailan to? Tingin na summer yan eh. Ang ganda yun, friend. Tama. Oo. Tama. Para feeling natin kumain na sa Turkey tayo, pero di pa natin afford. So dito muna tayo sa Pampanga. Station. Ayan. Diba? Ganun. Sige. Watch kayo Miss Joey Volleyball UAAP. February ata yan, sabi nito. February ba? Mahal ang gasolina, Joey. Simulan namin maglakad. Ngayon pa lang. Nasa taga Bulacan lang naman ako. Malapit Malapit ang Pampanga doon.
Kaya sa company sports fest namin before, na technical ang team namin kasi ang lakas namin mag-cheering, mang-asar, nasa bench kami ng players. Pwedeng gano'n, ma-technical yung team? Oo, 'pag yung sobrang balas-ubas yung pang-aano mo. Oo, May oo, gano'n? Bex. Grabe nakakatawa kasi yung mga nanonood dito ng NBA, 'di ba yung asawa ni Dwayne Wade? Mm. Dwayne Wade nga ba yun? Yung basta yung asawa niya yung grabe talagang manghekel. Tangina tine-technical siya. Tina kasi sobrang yung balasubas manghekel ng mga players. As in personal be. Yung parang, "Te ano lang, laro lang 'to." Sige, manood tayo. Gano'n, ayun. Masaya, masaya. Sige, Oo, manood volleyball. tayo. May volleyball man. Side song tayo ng mga gwapo, Di ba? gano'n. Never ko na-experience manood. Ng basketball? Talaga? Never, never. Noon tayo sige Parang noon feeling tayo. ko kasi parang forgive me sa mga nanonood. Oo. Feeling ko kasi parang, panlalaki. Ayan o, oo, Miss Joey. O 'di ba yung mga ano niyan, yung mga lumaki sa Miami Heat diyan. Grabe 'no? Kasi hindi ko kasi maintindihan, Hmm. pero 'di ba nag-enjoy tayo, nanood tayo nung Aklan? 'Di ba na habang nagpipapirma Oo, tayo, oo. tapos tingin-tingin na tayo kung sino ano. May sigaw tayo dun tayo kakilala. Ayun, sarap kayang mang-asar sabi oo, Iyain natin sila. oo, magsabi tayo 'no, Oo, kung kailan tayo manonood, gano'n. bonding tayo sa kanila. Oo, Gusto niyo ba? sige. Tas yung mga tipong ano lang, dun sa Gen-Ad lang, mura lang yun, yung mga sa dulo-dulo lang para hindi tayo marinig ng referee. Sabi niya, Ayan, "Putang ina mo, DJS andito." sama niyo si KLC, oo. Si KLC feeling ko pan-technical talaga yan, 'Pag Baliw technical tayo. pa ayan. Kami sa barangay Miss Joey away talaga at bully, haha. Year 1991, my age 16. Sabi ni Sorina 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 with love. Tangina, mga Ayan. barkada rin pala. Oo, sasama ko talaga si KLC. Oo, Bex, Sige. at ang ina. 'Pag si KLC feeling ko kasama mo sa mga ano, pang-hekel-hekel, champion ang team, Sige nga, champion, heckling champion. sige nga, Ayan. gusto ko manood. Sama si Coco Locoy, band na talaga 'yan 'pag nagsabay kayo lahat. Tangina, nandiyan pa si Coco, ay dahil Oo, super saba. tangina kawawa mga pink na players. Putang ina mo, pink ka, bobo! Kaya di ka maka-shoot. Napaaway tayo doon 'no. Sabi ko sa'yo mapaaway talaga ako, mababaril ako sa parking lot nito. Ayun. Ay, Oo. pag-aaya ko nga day, parang suntukan sila ang ipapaulan. "Ah, di ka ma-shoot nga kaya kasi pink ka!" Gano'n. Nai-imagine ko na Ate Joey baka umiyak pati players. Naku heckler hindi ko talaga alam mo yung hindi ko talaga mapigil. Yung mga players ba ng PBA ngayon is mga bagets? Hindi, usually kasi Or nung kagaya like tagal ko mga 2006 pa ako kasi nag-start panahon manood natin ako. mga tatay na 'di ba, nung panahon natin. Dati kasi mahaba yung career ng mga basketball player. Ngayon kasi sobrang competitive na ng ano, sport. So parang pagka na early 30s na sila, Retirement natapos na yung stage na. career nila. Unless talaga super high level athlete, talagang ano, ganyan. So tumatagal sila until mga late 30s, ganyan. Mm, Pero usually ang prime ng mga player, mga siguro, 20. 26 to 33. Diyan ang kanilang Oo, yun yung ano, peak na career peak na nila, career. gano'n. Ayun, tapos kasi 'di ba UAAP, pagka sila mag-UAAP dati may mandatory na kailangan ka maglaro sa Philippine Basketball League, Hmm, sa PBL. Pagkatapos after ng PBL, dun ka pa lang pupuwedeng ma-qualify for a draft. Pero may mga exemption yun, na mga etos balungos. Pagkatapos hmm, saka pa nila papayagang ma-draft sa PBA, gano'n. correct. Ayun, pero binago-bago kasi may mga hindi ko na rin masyado naiintindihan, may mga iba-iba na rin kasing league ngayon, Yung mga amateur league parang hindi ko na rin ano, hindi ko na nasubaybayan. Miss Joy baka first time may fans matawagan ng technical kapag nanonood kayo ng basketball. Oo, Sumama kayo. oo. Out of topic Miss Joey, sikat na naman kaming mga Pinoy dito sa KSA. Anong nangyari? Oo nga, Anong nangyari? ano chika? Ano chika? Ano, Pradohel, Anong chika? Pradovel. Wala na kasing kwenta PBA ngayon, sabi ni Kuya Gado. Oo. Nainis na ako yung parang feeling ko yung parang ano, ah, parang panagbentahan ng laro, alam mo yun, yung parang naglalaro may utang. Ayoko ng gano'n, gusto ko patay kung patay. Yung viral na scandal. Ano yun, Which nga, ano? ano KSA, KSA Filipino, mga nana na players. True, ibang-iba na ang PBA. PBA ba yung may 4 points na? I do not know.
Merong gano'n? May gano'n na ba? Wala pa Wala eh, wala oh, yung nakalagay. katulong. Viral teacher tinuturuan nila. Hindi ko wala siya. Saan? Yung katulong nakipagtsuktsakan sa amo, minor. May ganyan? Yes, may 4 points na. Ay talaga ba? May 4 points na ang PBA now, Miss Joey. Putang ina talaga ba? Shit, 'pag nanood pala ako ng PBA ngayon maku-culture shock na ako. Kasi may 4 points na. Oo. Yan, naglagay ng 4-point shot yung PBA. 2024 PBA Governors Cup. Hala, Manood ang mga update mo pa nun. oo, kaya manood tayo Ano, para maintindihan natin. i-culture shock natin yung mga sarili natin sa mga bagong ganap na ano. Iba naman 'di ba? Tingin tayo ng mga like Hmm. iba. Ayan, yung katulong daw nakipagtsuktsakan sa amo na minor, Pinoy? Pinoy. Ayun. Wala pera-pera lang mga players ngayon. Gone are the days when palaging nakikipag-away si Abueva at Vic Manuel. O dati kasi napapatayan yung mga Pamilya player Well, eh. Oo, ayun. Ginaya yung Big 3 dito sa US, sabi ni Flying by Aviation, ayan. Oh, anyway, siya tayo matulog na. Maraming salamat po sa lahat nagpa-stickers at dapat pala dito pagka nagbigay ng stickers ina-acknowledge ko agad kasi hindi ko nakikita. Hindi ko na makita kung sino yung nagbigay, ayan. 'Pag lumampas hindi ko na masabi. Oh, no, ayan. Paalam na pala, putya. Anong oras na? 3:00 na. Ayan, matulog na tayo. Ayan, okey. Hindi alam nila Miss Joey about scandal. Hindi ko nakita, di ko pa na-ano. For the PH, thank you very much for the super sticker. Kwentong barangay. Ano bang kwentong barangay ko? meron friend. Ano? Gano'n. Ano? Nakwento mo na pala yata 'yan. Ha? Oo, nakwento ko na. Nakwento mo na 'yan. Nakwento ko na 'yan. May tumalo na sa scandal ni BBM. Ilocanong inhenyero, I love you Joey, I love you too, mag-jowa na tayo, pakasalan mo na ako. Ayan. Alaga nila ang tinuruan ng Bembangan. Hala, ang kati naman ni ate. Baka nalungkot kasi sa Middle East. Ayan. Yung may kwentong barangay ba ako? Kasi iba kung kwentong barangay hindi pa panahon para pagkwentuhan. Ayan. Hindi pa panahon para pagkwentuhan. Marami tayong mga nalalaman na mga bagay-bagay na hindi pa wala ako sa posisyon na magkwento. Oo, oo. Ayan. Ayun. Continuation ng blind item po, please. Hi Idol, watching from Riyadh. Kwentong barangay about dun sa jowa ni Auntie Claire sa DOJ? Confirmed daw ba 'yun? Hindi ko alam. Pero parang nagsalita ba, dininay ba ni Auntie Claire 'yan? Hindi ko nga alam kung Pero in napag-usapan pa, eh. fairness kay Auntie Claire kung totoo 'yun, Sa clip kaya pala baka Di ba? siya yung pangulo? Hi! Hi, Yusek. Ayan. Di ako nakaabot. Ano po bang bago? Busy po si Ann Harot at may newborn na alaga. Oo nga, umakyat yan si Ann Harot sa TikTok. Sabi niya gano'n, "Ma'am, magjo-join ako, ganyan." Nagpapatulog ng bata. Tapos nakatulog na lang din siya dun sa live. Ayun. Patanong kay Pao kung pumirma na ba yung bulati niya? Buhay pa, eh. O buhay pa? Hindi pa daw. Hindi pa. Ayun. Dinanay ni Auntie Claire, dininay niya. Okey siya, sige na matulog na tayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Kita-kita next time at, abangan natin yung ano 'no, abangan natin yung mangyayari. I think 'no, ah, kung kunwari 'di ba, kunwari magdesisyon ang Supreme Court at i-reject yung temporary restraining order ni VP. So, ibig sabihin tuloy-tuloy yung gagawin ng, Committee on Justice dun sa hearing sa impeachment process, inemerot, ganyan. Well, that will raise different sets of questions kasi I'm pretty sure mako-question na talaga ang SC diyan tungkol sa ano 'no, kasi, ito talagang ginawa ni VP is a golden opportunity for the Supreme Court to avoid a corona situation. Oo. So, 'pag pinalampas ng Supreme Court ito, they will also lose the opportunity to protect the judiciary as a government institution. So, kaya ang galing talaga ni Inday dun sa diskarte na 'yan.
Ayan. Pinapa-explain ng SE ang House about sa impeachment, oo. Yes, yes, yes. Oh, I shall see you next time. Maraming salamat.